Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Alright. Maganda talaga ang araw natin, Ate Tuesday, ano? Kung loyalty ang pag-uusapan, aba, check na check kami riyan dahil kung simbolo ng pagmamahal at katapatan ay ang kulay pula, number 1 kami dyan, di ba pula? Felix yung number 1 kasi baka may number 2 yan. Oh. Basta kami sa Team Puti, ikaw ang only one. Magingay Team Puti! Ito ang programang bawal ang plastikan dahil ang mga alitan pinag-uusapan ng face-to-face harapan. Real talk kung real talk ang kanilang life advice. Narito na ang ating harapang tagapayo. Hinay-hinay lang sa life, huminga at makinig kayo kay Dr. Camille Garcia. Umiwas ka sa trouble kung ayaw mo masermonan ni Brother June Banaat. Bawal ang fake news, lalo na pagdating sa batas dahil lagot kayo kay Attorney Lorna Capunan. Masaya siyang kabanding, walang iwanan hanggang sa oras ng abono. Pangangailangan. Ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Parati tayo nagsisimula ng masaya, kaya sayawan na! Let's go! Ihataw mo, bigas mo! Yes! Sa hamon ng buhay, huwag kang bibitaw. Tingnan mo si Brother June. Kakaiba. Gusto kong bansagan si Brother June ng sayawerong sausawero, pero dapat may sayawerong tagapayo, no? Ang ating sayawerong sausawero for today ay si Ate! Sige nga! Dahil yan sa iyong karapta. Yes! Wow! Maraming salamat po sa bigas na biyaya kay Commodity Trader PH. Thank you so much! In fairness, Ryla, nakita ko yung puso ni Ate malinis. Oh, kita mo, kaya niya. Oh, very strong. Ang lakas! O, eto na. Eto na ang problema. Pagkatapos ang kasiyahan, harapin natin ang realidad. Besties no more. Nang dahil sa pera, nasira ang higit 1 dekadang pagkakaibigan. Umabot sa matinding bungangaan. Hindi pa nakontento, nagparinigan pa sa social media. Ako! Ano na kasi ngayon? Alam mo, yun ang nakakapikon, kasi ang daming nakakakita pag social media na. Ang mga away 2.0 dahil dyan sa social media na yan. Lahat ng yan dahil sa resulta ng isang pabor sa BFF. O, Tuesday. Ano ba? Dahil sa utang to, di ba, Dahil sa Ate? utang. Ito ang pinagawain nila. Oh. How do I get you alone? Yes, thank you so much. We'll be back for the second set. Sa pagkakaibigan, tiwala ang puhunan. Pero paano kung ang tiwalang yan ay nasira dahil sa utang? Narinig ko parang may nagtatalo. May utang si Lilian kay Diding. Kaya lang ginaranturan lang ni Diding sa palengke.
Grabe ka, Lilian. Pagkatapos kitang tinulungan, binaliwala mo ko sa halagang 1.5. Yun na naman pagkakaibigan natin. Hindi ka na naawa sa akin. Ding, ba't naman ganun? Pinahiya mo si Lilian. Sana pinausap mo na lang siya ng maayos. Ang masaklap, ang pambayad dapat sa inutang, nauwi lang sa bingguhan. Grabe ka naman eh. Ang ginawa mo naman sa akin, sinugod mo ako, pinahiya mo ako sa bingguan. Paano ako makakapaglaro? Wala nga akong pera. Lilian, sana naman kahit papaano, bayaran mo yung naging atraso mo kay Diding. Sa letrang B, babayaran nga kaya? O letrang O, promise me lang ang kahihinatnan. Sanggang dikit noon, pero kahit super glue yata, never na silang mapagdidikit ngayon. Ang besties turned enemies, Diding at Lilian, harapan na. Lilian! 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 Parang ate ko rin, parang sa mukha pa lang ni Ate Lilian, panalo na kami. Nung pumasok talaga lamang ano. Kilay lang ang lamang nyo. Kilay lang talaga. Talagang nadadaan sa pagka-fierce ng facial expression. Nanalo na sa facial expression, Lilian! Oh, Papatalo ka ba, Ate Diding? Ayaw! may sariling buhay. Wala pa ako. Partida, Kilay wala pa lang pang to, eyebrow ah. yan. Ang taas. Oh. Naiwan yung isa. Yan. Natural na kilay yan. Pinaparinggan yung kilay mo, papayag ka ba? Don. Ay na to, exclusive naman. Wow! Exclusive. Parang resort lang. Ay, nako. Talagang kilay is life. Yeah. But, friendship is lifer. Sabi nila, ano bang naging problema, Diding? Kasi po, Ate Coring, nung lumapit siya sa akin na yung nanay niya is nasa ospital. Sabi niya, Beshi, pwede mo ba akong ihanap ng pang-ano sa ospital kay nanay ko? Sabi ko, sige, sabi kong ganun, ilalapit kita sa palengke. Kasi that time po, nagtitinda ako ng isda sa palengke ng Blooming Treat. Siyempre, ang 5-6 nandoon. So, kung mga beshi ko siya, hinanapan ko siya ng mahiraman. Doon sa hiniraman pong Bombay. So, good payer naman po ako, kaya napagbigyan ako. Naikuha ko siya ng pera na inihiram niya. Magkano? Is 5,000 po. So, nung una po, good payer siya, good talaga, first and second. Itong third na po is medyo, sumasablay na kasi alam ko may problema siya. Pero, garantor niya ako eh. Ako yung nag-aabono ng hulog niya. Aabono ako sa palengke, tapos pag uwi ko, is kukunin ko po sa kanya. Ngayon, bago ko makuha sa kanya, chat niya ako, Beshi, andito na ako sa labas. O kaya yung anak niya is, papupuntay niya doon sa labas ng bahay namin para makuha ko yung inabono ko sa hulog niya. Tapos nung medyo sablay na, hindi na siya nakakahulog kasi alam ko, nadagdagan yung problema niya. Ano ba yung problema niya? Yung about po sa family niya, ayoko na po kasi problema niya yon. Best friend ko, di ba? Nuunawa ko siya na yung hulog niya is aabonohan ko. Pag uwi ko galing ng pagtitinda, saka lang niya ibibigay. Magkano yung hulog kada araw? 150 po. 150? Opo. Hindi pa kaya yung 150? Yung una po kaya naman niya. Oo. Pero yung huli na po, yung pangatlong kuha ko na sa kanya, hindi na po niya natutugunan yung hulog niya kasi nagkaroon nga po siya ng problema. Araw-araw kasi yun, ano? Yes po. Okay, 40 days. Pero Yes po. hindi na binalikan. Hindi na po niya Sa 5,000, 300 piso lang ang nabigay niya. Hindi po. Sa 5,000 is kulang pa po siya ng 1,500. 1,500 na lang po. 1,500 na lang. Yes po. Okay. O nakakabayad naman pala, tsaka nagtutulungan naman pala kayo. Eh bakit umabot sa away? Kasi po ganito, nag-chat siya sa akin, sabi niya, Beshi, wag mo ako pupuntahan sa bingguhan, sabi niya ganon.
hintay mo yung chat ko. Sabi ko, hintay mo yung chat ko. Kasi nag-thumbs up ako. Nung hindi niya laging naibibigay kasi sabi ko sa kanya, kahit 50 pesos na lang, hulugan mo ko, sabi ko sa kanya. 50 na lang, hindi niya pa nahuhulugan. Wala kang pera, pero nagbibingo ka. Sabi niya, hindi daw siya nagbibingo, taga-bola lang siya. Sabi ko gano'n. Pagka ganito ang kilay, feeling ko malakas din ang boses. So, Talagang totoo, hindi ako malayo din. nagbibingo noon. Tsaka araw na yun, nung nakita mo ko na binubungangaan mo ko ron, taga-bola lang ako, may testigo ko. Ang bakit lang sa'yo kasi, ba't kaibigan kita, ba't kailangan mo akong pahiyain sa iba? Kasi, Kaibigan mo ko eh. Kaibigan mo ako. Siyempre, mo, ako'y napapaya sa palengke. Tama! Kasama mo rin ako. Magkaibigan tayo, di ba? Abula yung bibigay mo sa akin salita. Sandali lang. Bakit? Ka na sa abuloy. Siyempre, sobrang galit ko. Nasabi ko yun. Pero mo napapaya sa palengke. Kahit na sobrang galit mo, hindi ka dapat nasasalita na ganon. Okay. Pagkatapos ang ipinanganak ang salitang palengkera. Ayun. Ito po ang rampa ng kagandahan. Tumitig na lang kayo sa akin. Magbabalik ang Face to Face Harapan. Sinong sisimbahan? Face to face. Sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Okay, Lilian, bibingo ka na talaga sa ex-BFF mo. Si Ding Ding. Ding Ding tuloy. Ding! Okay. So, totoo ba na nalululong ka sa bingo? Ganito po yan. Nung aminado naman po ako eh. Nung nakaraan na nakakapagulo ako sa kanya kahit na nagbibingo ko. Pero nung time na nung nakita niya ako na may hawak ako nagbobola, bulador ako doon. Wala talaga akong kapera-pera. Kinausap ko siya, sabi ko, Ding, wala pa akong pera. Pasensya ka na muna. Yun ang sabi siya. Ang ginawa niya sa akin, binungangan niya ako ng binungangan eh. Ang daming tao doon. Hindi pa kita binungangan. Ay, binungangan mo ako. Siyempre ako yung may utang eh. Ako yung magpapakumbaba. Ba't kailangan akong unang sumigaw-sigaw sa kanya? Teka muna, huwag ka munang Nung sumagot. sinigaw-sigawan niya ako, lumaban na rin ako ng sigaw. Siyempre, papatalo ba ako? Kahit yung utang ako. Diba? Alam ko yung utang ko. Ang sabi niya, nung una daw mahinahon naman. Hindi naman daw agad. Una, mahinahon po. Tama yung sinabi niya. Pero nung sinabi ko sa kanya na Ding, pasensya ka na talaga, wala pa talaga akong pera. Sabi ko, hindi nga ako naglalaro. Sabi ko sa kanya gano'n. Ang sabi naman niya, wala kang pera, pero nagsusugal ka. Ganun siya ng gano'n, nagbubunga siya. Doon sumamalog ko sa kanya, sumagot na ako sa kanya. Yung may-ari nga ng bahay na pinagbibingguan nga namin eh. Pinalayas kami dahil nag-aingay-ingay ng bunganga, gano'n siya ng gano'n eh. Siyempre ako yung may utang, naliliit na ako. Pwede nga pa na ako magbayad, kaya wala talaga akong pera-pera. Ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ka na makabayad? Ganito po yun, kasi dati po, hindi ako nahiwalay sa asawa. Nung time na yun, nahiwalay ako sa asawa. Siyempre, wala akong kapera-pera, wala akong trabaho, nagme-maintenance pa ako, may sakit pa nanay ko. Lahat sa akin ng problema lahat sa akin. Paano ko Anong trabaho mo? Wala po akong trabaho. Hindi nga ako makapagtrabaho kasi nga marami po akong sakit. Ang inaano ko sa kanya, bilang kaibigan kita, best friend kita, sana inunawa mo naman ako. Ako naman nung nangailangan ka ng tulong ko eh. Inunawa kita eh. Dapat. Di ba dapat inunawa mo? Magkaibigan tayo. Kung baga magkadugtong ang dugo na natin. So nakatulong ka rin sa Oo, kanya? nakatulong din po ako sa kanya. Na-hospital siya, binantayan ko siya. Pero bakit ganun? 1.5 na lang yung utang ko. Halos isumpahan nila ako ng mag-asawa. Sabihan nila ako, sige ka, di mo na bayaran. Abuloy ko na lang sa'yo. Ang sakit-sakit nun. Siyempre ako, di na may turing ko sa kanya. Para magsabihan niya ako ng ganun. Tapos ayun pa, magpaparinig yung partner niya sa Facebook. Di, siyempre ako, hindi naman makatis na ginaganon din ako. Di, nasagot ko rin yung mga post-post niya sa Facebook. Ayun, gantihan na. Nagagantihan na kasi nga nagkakasakitan. So sobrang dami po ng problema ko. Kaya hindi ako nakakahulog sa kanya. Iniwanan pa kami ng asawa ko. Teka muna, sandali. Okay. Si Diding nasasaktan din, ha? Nasasaktan din siya kasi kaibigan ka nga naman, ba't mo siya pinababayaan na walang, kumbaga, pangakong walang hanggan ang nangyayari. Kailangan meron naman siyang
May petsa naman. Kaya lang, teka muna, kung kaya lang wala kang trabaho, parati ka pa nasa bingguhan. Ano nga bang iisipin niya? Wala ka ng balak. Hindi naman po ako parati nasa bingguhan Oo nga, kasi sa letrang B, bored lang siya, ate ko. Hindi ba sa letrang B bungangaan? O, pwede Hindi naman din. po lagi ako nasa bingguhan eh. Nung time na yun, na-tsempan niya ako, lalaan doon ako. Pero talagang hindi ako nagbibinggo. Ako lang nagbobola. Pagbobola ko nga, tinatanggap ko na pag may tumama, bibigyan na ako 10 piso eh. Legal ba yon? Justifiable ba yon? Na marami siyang problema sa buhay, marami siyang sakit sa katawan? O, paano Hindi. na ngayon? Lagi natin sinasabi dito sa face-to-face, ang utang ay utang. Ang problema, dapat yung mga nagga-guarantee ng utang, alam nyo yung pinapasukan ninyo. Kasi sa mga ganyang usapin, yung guarantor pwedeng habulin. Wala pa naman. Binayaran ko po eh. Kaya Binayaran niya eh. Yun. Binayaran Yes mo po, na. inulugan ko po. Kasi yung interest nga, di ba? Kasama na yung interest sa pagbayad mo. Yes po, kasama na po. Okay. So nagkabayaran na. So paano ngayon magbabayad itong si Lilian dito kay Diding? Hindi ko na nga po siya siningil. So nagkasakitan na lang kayo ng salita? Opo. Hindi ko na po siya siningil kasi alam ko na po wala na siyang may babayad eh. Kinalimutan ko na lang po. Kasi 'di ba meron din mga pinagsamahan. Hindi sa porky nagalit ako sa kanya, yung pagkakaibigan namin wala na. Nandun pa rin. Kasi New Year nga eh. Ako na unang bumati sa kanya kasi alam ko may pagkakamali ako, nasigawan ko siya. Pero inuunama ko siya kasi kaibigan ko siya eh. Oo. Kasi sino-sino pa ang magdadamayan kung hindi kayo-kayo rin, di ba? Kaya nga binayaran ko rin utang niya. Oo. Kahit nagagalit sa akin yung partner ko. Na bakit mo binayaran? Utang mo ba? Hindi eh. Ako yung guarantor eh. Ako yung kausap eh. Oo. Siyempre, masakit yung abuli ko na lang sa'yo yan. Di ba yung mga ganon, di ba? Pero, Sabi ko lang po yung kasi sa galit. Masama yung loob ko. okay. So, tignan natin, sino ba talaga ang nagkulang? Sino ang labis ang pagkakamali? At sino ang dapat humingi ng patawad? Sa letrang C. Commercial po muna tayo. Magbabalik ang Face to Face Harapan. Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Okay, saksi sa palitan ng maaanghang na salita at parinigan sa social media itong isang kaibigan ni Diding at si Lilian. Pero para sa kanya, si Diding na nga ang abonado, siya pa ang agrabyado. Kel, humarap ka na. Matapang ka kasi. Ano? Wala pa akong tanong. Hindi, sobrang matapang niya talaga. Talaga ba? Sobra. Sobrang Siya na may atraso, siya pa matapang. Kadalasan ng mga nangungutang sila pagalit pag singilan na. Diba? Sa letrang I, intrimitida. Charet. Ano ang saloobin mo dito? Kasi siya naman talaga, sobrang tapang niya. Kasi yung time na sinasabi niya na abulin na lang yung pera sa kanya, hindi naman siya nagsabi talaga, yung partner niya. Kasi sabi na nga ng partner niya sa kanya, huwag mo nang tulungan yan kasi kilala natin yan, sabi niya gano'n. So, magkaibigan naman sila, tinulungan niya talaga. Ngayon ng mga nakarang huling-huling kuha niya na pinautang siya, na-delay, tapos may mga nagsabi sa kanya na hindi kayo binabayaran niya, nandun lagi araw-araw sa bingguhan. Kaya nung time na yun, sumugod na siya. Paano mo naman nalaman na Mga ilang araw. Nung time na yun, na nag-away kami ni Diding. Paano mo naman nalaman na hindi siya ko na nagsabi? Magkapit-bahay lang tayo eh. Maitis. Bakit nasaan ka ba noon? Natural. Testigo ko. Andun mismo. Ito naman ang kakampi ni Lilian. Na-check pagdating sa loyalty sa friendship nila. Ang isa pang nakakasaksi sa awayan sa bingguhan, Aida, humarap ka na. Diba? Yan ang kasabot mo lagi sa bingguhan. Ate Aida, kumakampi ka ba kay Ate Lilian kasi tingin mo na tama siya o dahil kaibigan mo siya parehas kayo nagpa-parlor? Kaibigan ko siya, unawang-unawa ko siya. Sa pati ng pangangailangan niya sa magulang niya, nahanda akong tumulong sa kanya. O pwedeng kayo pa yung sumagot ng utang niya kay Ate Diding? Kailangan si Lilian, ikaw ka rin ano. Pero pinaiintindihan ko
pera. Nangungutang din ako sa 5-6 pero hindi ako pinapaya. Kasi nangangailangan ako eh. Huwag ka na mamaya. Direkta ka ng utang. Ako garantor lang ako eh. Okay. Sa utang ay pwedeng may garantor, pero pagdating sa tiwala, mahirap nang igarantiya pa na maibabalik. Ayun. Anong say dyan ng ating mga sausawero at sausawera? Alamin sa pagbabalik ng Face to Face. Harapan. Face to face, sinong sisimahon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Okay, palagay nyo ba friendship over na talaga ito, Ryle and Tuesday? Ako ate ko rin feeling ko magkakaayos pa sila. Pwede pa eh. Kasi 10 taon yung pagkakaibigan nila, masisira lang sa isang instance. Kailangan may magpakumbaba. Kung hindi siya Lilian, hindi siya Diding. Pwedeng pareho sila eh. Ayusin lang nila yan kasi maliit na halagang yun, papagpapalit nyo sa isang dekada ng pagkakaibigan. Pwede naman nilang ayusin yan. Correct. O, sana naman. Ano, Tuesday, tingin mo? Ako, parang bingo lang yan. Pag ang letter B, barkada mo ay buraot, di ba? Kailangan i-letter I mo, imbestigahan bago mo siya i-N na pautangin. O, kasi kung ikaw ang letter G, guarantor, talagang out ang pera sa'yo pag hindi mo inay. Ang kulo? Gano'ng katagal mo ni-rehearse yun? Alam mo, yung unang pa lang, gap, talagang iniisip ko na kung ano yung letter B, yung I, gano'n. Pero, okay, mga sausawero, galingan nyo lang, naman? Kaibigan ka niya, pinagkatiwalaan ka niyang pautangan. Kaya dapat maging tao ka din at kaibigan na magbabayad sa kanya. Hindi yung gugustuhin mo pa siyang dadating pa sa panahon na kailangan niyang mag-adjust para sa'yo. Ikaw nga dapat yung mag-adjust sa kanya. Kay Lilian, kaya siguro hindi na siya nakabayad dahil sinabihan mo ang ganun, ng masakit. Ngayon, siguro naman, babayaran ka din naman siguro yan kahit nasaktan siya. Kasi inutang niya sa iyo yun eh. Mag-wait ka lang. Lahat ng utang nababayaran. Bigyan mo lang siya ng chance, no? Huwag ka na lang magsasalita sa kanya ng ganun naman. Masakit yun eh. Parang binigay mo na kaagad yung abulay mo sa kanya, best friend mo siya. Diba? Ang best friend, magkakaunawaan yan, magmahalan yan. Meron din akong best friend. Ganun din kami, nagmamahalan din kami, okay? Ano ang bait-bait ni Nanay yan? Siyempre po, yung pagiging pagkakaibigan naman, talagang nagdadamayan yan. Pag sinabing kaibigan, kahit ano na mangyari, magtutulungan tayo. Kaya lang, dumarating po sa puntong yung kabaitan natin, being a good Samaritan, meron hangganan. Yung pagpapakumbaba po, minsan, kailangan natin yung gawin para yung ating kuha na ng pera o maunawaan din tayo. Yung pagiging maangas, nandyan na yan eh. Pero yung pagpapakumbaba, ibigay mo dahil ikaw yung merong pagkukulang eh. Gumawa siya ng paraan nung time na nangangailangan ka. Sana ngayon naman, na nangangailangan naman siya at alam pa ng asawa niya, maibalik mo yun. Para naman pati yung galit ng asawa niya, sa'yo mawala at hindi sila nagkaaway. Nakakagulo ka rin ng isang buong pamilya eh. Kasi pag may partner ka, napakahirap eh. Pag nalaman na nagpapautang ka, o ba't nagpautang ka? May pera ka pa ba? Eh, siyempre, kailangan yun eh. Dahil kaibigan na, pagtatakpan ka na. Bago ka gawing garantor ng kakilala mo, anong mga bagay ang dapat alalahanin? Miski na may 5-6 na walang agreement, dapat yung garantor may agreement. Ha? Kasi dapat nakalagay doon kailan magbabayad, anong interest. Ngayon, paalala ko lang sa inyo lahat na dalawang klaseng interest. Meron tinatawag na legal interest, kung ano yung nasa batas, no? Yung tinatawag na usury, Ate Coring, are usury laws, 1916 pa yan. 1916? 1916 Hindi yan. Hindi na naamyandahan? Amen kasi yung 6% naging 20%, pero hindi, ang sabi ng Supreme Court, hindi pwede kayong, merong contractual interest kasi. Kasi sa batas, you are free, meron kayong freedom na mag-enter sa isang agreement. Pero pag sinabi ng Supreme Court, yung 36% o yung 3 to 5% per month, 36% yan per year, bawal yun. So pag merong ganun na interest, void yun.
hindi mo na mahahabol. Miski magbayad ka, kung void, hindi mo na mahahabol yung pambayad sa guarantee mo. Kung wala silang kasulatan. Kung wala silang kasulatan. And lastly, yung mga 5-6 practice na yan, parang hindi kasi binibigyan ng sapat na edukasyon or ng information ng barangay, ang mga kabarangay. Meron tinatawag na loans. Mga bangko required ngayon to give loans na walang collateral, walang history ng financial. Ang tawag dyan, microloans. Pwedeng as small as 5,000, pwedeng as small as 10,000. Kailangan mo lang certificate of residency sa barangay. Pag sinertify ka ng barangay na resident ka, na may ability, pwede ka na dumiretso sa bangko na sa batas yan. Ayun naman pala. There are micro loans no? na hindi kailangan lumapit sa 5-6. And lastly, ang dito sa kultura natin, isipin natin na pag nagpahiram ka o naggarantor ka sa kaibigan o kumag-anak, goodbye na yan. Gaya ng kultura natin, hindi ba? Kung gusto sasabihin, hutang nga, goodbye ka na. Huwag kang mag-guarantee or huwag kang mag-guarantee sa utang or magpautang sa kamag-anak or kaibigan na ini-expect mong bayaran ka. Tulong mo na lang yan. Hindi yan babalik sa iyo. Oo, blessing na lang yan sa heaven. Yun ang mahirap eh. Yung ikaw mismo, gipit, tapos magpapautang ka pa. Kailangan gagamitin mo rin ang isip mo na kahit na gusto mo, delikado kung ikaw naman ang maiipit. Diba? Lalo na't alam mo na wala siyang pagkukunan ng ibang babayad sa'yo. Ano yun? Hindi sapat yung magandang intensyon. Kundi, ayan ang nangyayari, hindi ba? Okay, Brother June, ano bang hangganan ng pagtulong sa kaibigan? Kung totoo siya natin ko rin, talagang walang hangganan ng pagtulong. Pero tayong tao, meron tayong limitasyon, ano? Meron ako ituturo sa inyo, ginagawa ko ito sa mga kaibigan, kamag-anak, na nangungutang sa akin. Akala nila may pera ako, pambili ng washing machine, ano? Ang totoo niyan, pag lumapit sa akin ng isang kaibigan o kamag-anak at umuutang, ibig sabihin wala siyang pera. Kaya siya nangungutang. Hindi ko pinauutang. Bibigyan ko siya kung magkano ang kaya ko. Halimbawa, nangungutang siya ng 2,000. Meron ako 500 pesos lang. 500 ibibigay ko sa kanya, sa'yo na yan. Sa iba ka na tumingin, baka may mauta. Huwag mo nang bayaran yan. Tulong ko na yan sa'yo. So, hindi ko na inaasahan kasi alam ko mag-aaway kami. Wala nga siyang pera eh. Di wala siyang pambayad. Di ba? So, iiwanan ko, Ate Kuring, ang katugunan ng Biblia. Ang salita ng Diyos hinggil sa mga nangungutang. Sa aklat ng mga awit o Salmo, chapter 37, ano ang sabi? Kaya na mag-decide ha? Ang sabi ng Panginoon, ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli. Ngunit ang matuwid ay nahahabag at nagbibigay. Ayun. Yun lang. Ayun. Okay. Doc Camille, paano mababalik ang nasirang relasyon sa ganyan? Actually, napakahirap dahil kasi trust ito eh. Kaya ang hirap para sabihin natin na pag nangutang ang isang kaibigan, inaasahan nung kaibigan ito na yung sinasabing maunawaan mo ko. Kaya lang ang problema dito, yung pag-uunawa, kailangan din may tiyaga. Umaabot siya sa punto na talagang mapapahiya na din yung taong guarantor kagaya na nangyaring ito. Kung sasabihin mo maibabalik ito, siguro unang-una napakalaking bagay ang tinatawag nating pagpapakumbaba. Kasi yung pinapakita mo, Lilian, yun ay isang huwad na tapang. Dahil kasi para lang depensa mo para hindi ka makabayad. At hindi maganda yon. Dahil kasi kung talagang ikaw ay isang mabuting kaibigan, lahat ng klase ng pagpapakumbaba, yung sabihin na natin na kahit na kung hindi ka makapagbigay ng pera, kahit na offer ng pagkain, na sa, uy, ito na lang ha, pasensya ka na, merienda lang, malaking bagay yon para bumalik uli ang tiwala sa'yo. Sana maintindihan mo kung ano yung salitang pagpapakumbaba. Ayun, kailangan talaga may mauuna eh. Kailangan talaga may mauuna. Paano nga ba talaga mababalik ang nasirang relasyon ng dahil po, hindi sa pera ito ha, dahil po sa emosyon?
Ayan. Ang utang ni Lilian may deadline pero ang sama ng loob ni Diding parang lifetime. Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Sinong sisimangot? Face to face. Sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Ayan, friendship forever o friendship over sa halagang 1,500 pesos. Nako, ewan ko lang ha, ang nakikita ko kasi dito kung nakikinig kayo sa usapan namin at hindi sa sarili ninyong mga galit na boses, eh malinaw hindi ito dahil sa 1,500, kung hindi dahil sa bugso ng damdamin. Yes. Diba, no? Yung pagkakamali, eh madaling i-correct yun eh, yung pagbayad. Pero yung nasirang relasyon, mahirap yun, di ba? So, kami naman, tinitingnan namin yung punot dulo. Halimbawa, si Diding, meron naman siyang pinagkukunan ng kanyang kabuhayan, pero, ayan, merong exposure na 1,500. Babayaran ko na yun sa'yo. Okay? Oh, gawin na natin 2,000 kasi meron siyang hinintay na interest. Okay. Ngayon, si Lilian pala, ang daming sakit. Meron siya, una, walang trabaho. Kasi, paano nga ba, ewan ko lang, may trabaho naman sigurong hindi naman masyadong mabigat. Meron siyang enlargement of the heart, diabetes, at saka high blood. Okay. Nakakapagpa-check up naman, may maintenance. Paano bibili yung maintenance? Kaya siya nababaon. Nababaon. Kaya, ang gagawin natin, bibigyan natin siya ng bigasan. Okay. Oh, yung bigasan na yan, kung hindi ka marunong magpaikot, halimbawa, di ba paikot, ang ibig sabihin, pag nakatinda ka, hihiwalay mo yung tubo sa puhunan. Tago mo puhunan, day. Bibili ka ulit ang bigas. Kundi, ubos ka agad yan. Para makabili ka na ng maintenance mo. Binayaran na namin ang utang mo, quits na tayong lahat. Taray! Sa letra B, bigas! Taray mo! Hindi na buraot. Pero gusto namin, alam nyo, madali lang yung pera-perang maliliit na halaga, no? Tapos, kailangan inyong pagtsagaan yan. Pero yung pagkakaibigan, hindi namin kaya yung bilhin at ibigay sa inyo. Kayo lang ang pwedeng gumawa niyan, kaya magbati na lang kayo. Para magtulungan kayo. Masensya ka na. Diyos ko po! May halikan lang dito sa face to face. Nakibeshi ka rin, ha? Alam mo naman yun eh. Alam mo naman yun eh. Walang-wala talaga hanggang ngayon. Hindi naman ako makapagtrabaho ng mabigat kasi alam mo yan, lagi ako nahihilig. Wala na sa akin yun. Ikaw lang yung naano ko na pansinin ako. Kasi kaya naman ayokong mauna kasi baka naman daraya mo lang din ako. Ako pa ba? Alam mo yan, pag nangailangan ka. Ay, naging serye. Please! Okay. Sa letrang M. Sa letrang M, mashi na mashi. Mashi na mashi. Okay, so, alam nyo na ha, yan ay isang bagay na kailangan yung isipin tungkol sa emosyon at bugso ng damdamin. Yan ang mitsan yan. Binigyan po tayo ng emosyon ng tagapaglikha, yes. Pero ang emosyon, tulad ng ibang binigay sa atin tulad ng utak, ay maaaring magamit sa ikabubuti o ikasasama. Okay, nasa timpla natin yan. Maganda ang emosyon kapag naaawa tayo, nagmamahal tayo, nagpapatawad tayo. Pero masama kapag ang emosyon ay mitya ng sobrang galit at masakit na pananalita. Ang mali at masakit na tono at salita ay nakamamatay. Tandaan muli, kung galit, huwag mo nang magdedesisyon. Huwag mo nang magsalita.
Ipagsabay ang puso at utak dahil hindi nabibili ng anumang halaga, lalo't 1.5 lang ang panghabang buhay na damayan ng pagkakaibigang nagmamahalan. Okay? Huwag na kayo mag-aaway ulit, ha? Yung binibenta mo na merienda, pwede sa kanya mo ibili yung bigas pang lugaw. O ayan, o magtulungan kayo, wag na kayo mag-utangan. Ako po ang inyong ate ko ring nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang iharap. Dito sa Face to Face, Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sabi na sabuting tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan. Nagbangayan, nagkasagutan, humantong sa matinding karamdaman. At ang itinuturong dahilan, banta ng mangkukulam. Kinabukasan po, nilagnat po ako eh. 2 taon ako ng kulam. Lihinto na ako dahil sa akong edad. Makukulam ka pa rin hanggang ngayon! My friend, ka ba? Ha? Anong pera mo? Ano po ang lumabas sa tawas? Matandang babae, mahabang buhok, payat, nakasalamin. Harapin mo face to face.